his message. Partners of the GCC. Brigadier General Larry C. Batalla, Commander of the First Brigade, sir. And the Provincial Director of the EPO, the Northern EPO, duly represented by Police Lieutenant Colonel Harold Macabagni, Chief A7. Also to the Commander of the 61st Infantry Brigade, sir, Brigadier General Kato, and the Commander of the 63rd Infantry Brigade, Brigadier General Michael Santos. Hindi ko na babangkitin lahat kasi mas maganda yung pag-babangkitin nila ni host eh. Maros iniisa-isa niya na. So, i-adapt ko na lang yung introduction sa inyo ni Major Victor Idongi. Sir, thank you sir. Okay. So, kami sa COMELEC talaga ay nagpapasalamat dahil sa pagtitipon na ito. Nagkaroon na tayo ng unang peace covenant doon sa PNP quarters, and then pangalawa na ito. And then palagi ko talagang sinasabi na kailangan ngayon ay respeto. Respeto ng bawat kandidato sa kanyang kapwa kandidato. So from the word respect, tatlo yung binanggit ko doon. Unang-una is respeto sa COMELEC rules and other election laws. Kasi pag nire-respeto natin yun, is hindi tayo magkakamali at hindi tayo magkakasala, hindi tayo makakasuban. So we have that limits na nakalagay na dyan. Pangalawa, yung sinabi ko kanina na respect the opposing candidate. So pag hindi nag-overlap yung bawat kandidato, respeto niya ang kanyang kapwa kandidato, walang gulo na mangyayari. Magiging peaceful na naman tayo. Yung pangatlo doon is yung respeto sa resulta ng eleksyon. So after this, we should respect kung ano pinili, anong binoto ng tao. So doon sa tatlo na yun na respeto, ang palagi kong sinasabi sa lahat ng peace covenant na dinadalawan ko. Pagpapatuloy ko, kasi parang gagawin ko na ng candidates forum ito, mga paalaala sa mga kandidato ng mga nandito. Okay, for the 4th district ng Maguindanao del Norte, we have 141,970. So yun po ang total voters na bumoto sa distrito ninyo. Okay, to remind you is yung allowable expenses. Kasi baka magkamali kayo dito. Kung may party kayo, is 3 pesos, i-multiply nyo lang doon sa 141 na yun. So yun ang allowable expenses ng may partido. Kung walang partido, 5 pesos times the 141,970. So itong mga to, na expenses is ilalagay ninyo sa inyong SOSE after 30 days after na election natin sa October 13. Make sure, nanalo mo kayo or natalo, you have to submit this SOSE. Maraming mga kandidato na after, dito talaga kami nahihirapan sa COMELEC, is kami yung nahihirapan maghabol. Pero actually, bilang kandidato, obligado na kayo. Kasi pag hindi kayo nag-submit, is magkakaroon naman kayo ng administrative fine or makakasuhan pa kayo. Okay? So, to remind everyone also, during our RGCC last week, it was presented, we knowledge that the PNP ProWar, that sa Maguindanao del Norte, meron tayong orange, wala tayong red, orange category lang tayo, yung dapat susuro. So, orange category ang dapat and then our election officers also requested na mag-serve sa dapat is special electoral board. So our election officer, Attorney Joyce Moran, requested 312 SEPs. Ang magsaserve dito, hindi pulis na, Coast Guard. Okay? Coast Guard ang tinatrain ngayon ng COMELEC para mag-serve as ECBs. Okay? So tuloy-tuloy na natin as candidates.
ang hinihiling lang namin sa inyo is to police your own ranks. Alam namin, naniniwala ang inyong mga supporters sa inyo. So, be a good example. Kung ano ang ginagawa ninyo, ano nakikita ng mga supporters nyo, ganun din ang gagawin nila. So, tayo po ang maging ehemplo. Ilatag natin ang ating plataforma. Ilatag natin ang ating programa. Hayaan natin ang taong Bangsamoro ang bumoto o pumili sa atin. Itong pagtitipon na ito, stakeholders, nandiyan kami. Hindi lang sa amin na mga stakeholders na ang pagiging successful ng DPE. It lies really with the candidates. So ang matagumpay at mapayapang halalan ay hindi lamang nakasalalay sa amin, kundi ito ay nasa ating sama-samang pag-ilos at pananagutan. Let us all unite and conduct a credible, honest, orderly, peaceful, and free elections come October 13, 2025. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. This incoming election is a symbol of honoring the rights of the Bangsamoro people to freely choose their leaders, leaders who are exemplars of peace, unity, and public service. Ladies and gentlemen, may I present to you the 4 district candidates.